So muli po, bilang pagpapatuloy ng ating paninilay, sinabi natin kahapon yung urgency ng pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Muli, ipinapamaling na Jesus natin na gawa pangangailangan na ito ay nagpadala siya na 72 na mga alagad bilang katulong na 12 alagad. Sinugo niya sila na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Binilinan ng mga nabanggit na pagkilos na makita natin sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito. Tulad na patuloy na panalangin para sa mga manggagawa, para magpadala pa ng mga manggagawa sapagkat talagang palaging kulang ang mga alagad para ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos na bahagi ng problema, hindi lang ho ngayon, kundi sa loob ng 2,000 taon ng ating pananampalataya. Kaya palagi dapat natin ipanalangin na magkaroon ng mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon. So ngayon, sabi nga natin, ito ay para sa mga nagpapali o mga misyonero o kung tawagin natin ngayon, may mga lay missionaries na tayo ngayon na ipinamamakahin na ubudusin. Yung mga lay missionaries natin ay pwedeng part, mga bahagi ng pagkilos nila yung kanilang sarili sa ilang taon o panahon ng kanilang buhay. Kaya patuloy natin yung panalangin yun. Yung isang pinapanalangin natin ay isa na mula rito sa amin ay magkaroon ng bukasyon. Pangalawa ay ito yung paalala na Jesus na ang mga alagad ay sinusugo bilang mga tupa, bakit ito ay kordero sa gitna ng mga asong buhay. So, ibig sabihin ay kordero. At alam naman natin ang ibig sabihin ng kordero. Hindi lang ba sa tupa? Tupa nakalaan bilang alay. So, yun ang ibig sabihin ng kordero. Inilaan bilang susunugin handog. Kaya medyo mabigat yung hamon, bilang kordero sa gitna ng mga asong ubat ay muli doon tayo babasa doon sa ipinamanik natin kahapon sa pagtitiwala sa Diyos. Ano pa?
huwag magdala ng lukbugan, supot o pagyabang. So, bahagi yun. Walang extras. Kung ano lang yung mayroon, muli, ay doon tayo mapasok sa pagtitiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sapagkat siya ang nagsubok sa amin sa mga pangailangan sabi nga natin, God will provide. Ano pa? Huwag kayo itigil sa daan upang makipagpatian. Ibig sabihin ay paanyaya natin ay yung importansya ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Do not waste time sa mga bagay na hindi makatutulong para sa misyon na ipahayag ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Pagpasok ninyo sa limang bahay, sabihin mo na ninyo, maghari ang kapayapaan sa bahay na ito. Tagapagdala ng kapayapaan. Yun ang dulot, hindi kaguluhan, hindi pamimili, ngunit kapayapaan. Sabi nga, paano kapag yung nasa bahay ay walang kapayapaan, walang problema. Sabi nga, kasi yung sabi ni Jesus, kung may ibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanilang kapayapaan, hindi sila magkakamit nito. So, bahagi yun. Pero yun ang panyaya, kapayapaan. Hindi kaguluhan. Manatili kayo sa inyong tinutuluyan. Ibig sabihin, hindi palipat-lipat. Sa bahay na yun, ay doon lang. Hindi kung saan pupunta. Inumin o anumang idulot ay kanin. So, ibig sabihin ay pagkapahayag kung ano lang yung mayroon. At ano yung ipapahayag? Nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. So, yung ipapahayag ay yung mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Yung misyon ay pinahayag ng Panginoon na ipangaral, ipakilala sa Jesus. Kaya yung unang pagbasa ay makita rin mo natin na yun ang sabi niya natin, yung panahon ng pagpapahayag ni na Ezra at ni Nehemiah. At pagalingin ang mga may sakit. Pagalingin ang mga may sakit. Kasi isa ito sa maliwanag na tanda ng tinatawag natin kaayusan. Wholeness. Holiness. Kaya nga, kung tutusin yung holiness ay kaayusan ng kabuuan. Wholeness. Kasama na ron yung kagalingan na lahat
ng tao, espiritu at katawan. Kaya bahagi rin mo. Kaya di po, napakalaki ng impact ng katatayuan ng espiritu ng tao sa kanyang katawan. Kaya isa rin ho sa paanyaya na bahagi ho na para hindi ho tayo magkaroon ng anumang uri ng bagay na makadudulot sa atin ng kawalan. Babalik pa rin tayo doon sa tinatawag natin good and evil. So sabi nga natin, bakit? Kasi yung evil ay ano? The absence of good. Ang kasamaan ay kawalan ng kabutihan. Kapag kabutihan niya, walang masama. Kasi yung masama lamang yan ay kawalan ng kabutihan. At yun ay sa pagkaunawa natin sa lahat ng aspeto ng buhay ng tao, spiritual man o physical. At pamuli ay yung mga hindi tumanggap. Ay anong sabi ni Jesus? Ipagpag ninyo ang inyong mga paa bilang babala sa kanila. Bakit? Kasi yung misyon ay ipahayag ang mabuting balita ng pagdidigtas ng Diyos. So, tayo ay mga nagpagdala ng pagliligtas ng Diyos. So, kapag hindi nila tinanggap, hindi tayo yung kanilang hindi tinanggap. Ngunit hindi nila tinanggap ay ang Diyos at ang kanyang pagliligtas. Kaya bahagi rin ako. Hindi naman sinabi ni Jesus na katulad ng mga nakalipas natin na sabi nga ay ano kaya kung magpababa ng apoy mula sa langit. Hindi gano'n. Pero siguradong tinanggihan na nila yung yung pagliligtas ng Diyos. So, at kinakailangan natin patuloy natin ipahayag sa kanila. Kaya kuminsan, bahagi ng ating pagkilos natin ituro yung tamang landas na tinatahak natin. Kailangan, sabi nga kuminsan, kapag itinuturo mo yung tamang landas, ay maaring ikaw ay sabi nga natin ay hindi ka magiging maayos sa kanilang pagtingin. Kinakailangan mong ipamanig yun sapagkat yun ang nararapat na ipahayag upang higit natin pagkanabangan ang biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Kaya ito yung idulog natin sa harapan ng Omega ba? So, sa anumang pamamaraan na may sa katuparan natin ng mga bagay na